Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo nagpapamonetize. Handog sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa balitaktakang Boxer Shorts, kasado na ang plano na pag-isahin ang 4 na korona diyan sa minimum weight or strawweight division. Ang mga koronang ito, ang WBA, WBC, WBO at IBF crowns. Alam niyo ang minimum weight o strawweight division, ito ang pinakabababang division sa boxing. Meron siyang maximum weight limit na 105 pounds lamang. Napakababa na po. Before, there was a plan to introduce an even lighter weight class, yung tinatawag nilang atom weight. Pero hindi po nag-click itong atom weight sapagkat baka mamatay na ang boksingero sa kababaan ng timbang. So ngayon, the lightest division, nananatiling ang strawweight o minimum weight division. Marami na tayo naging mga Pinoy boxing champions dito. Ilan sa kanila ay sina Manny Melchor, Joe Magamboa, Vic Saludar, and do not forget ang WBO minimum weight champion Donnie Ahas Nietes. Hinawakan niya ang corona from 2007 until 2011. Pero never pa tayo nakakaroon ng undisputed Pinoy champion dito sa weight class na ito. Maaaring magbago yan this year sapagkat meron tayong 2 boxing champions na namamayagpag dito sa minimum weight division. Nandiyan ang WBC champion na si Melvin Gringo Jerusalem at ang IBF champion na si Pedro Taduran. Si Taduran at si Jerusalem ay kasali po dito sa planong pag-isahin o i-unify ang mga minimum weight championships. Magsisimula ang serye ng mga labang ito this coming March 14 dyan sa California, kung saan maghaharap ang WBC strawweight champion Melvin Jerusalem kontra sa unified WBA at WBO champion na si Oscar Colasso ng bansang Puerto Rico. Ito'y rematch sa pagitan ng 2 boksingero sapagkat naglaban sila in 2023 kung saan nanaig itong si Oscar Colasso. Pero mas malaki ang kanilang rematch this coming March sapagkat 3 korona ang nakataya, ang WBC title ni Jerusalem at ang WBO at WBA titles naman ni Oscar Colasso. Naghihintay naman sa labas kung sino man nanalo sa labang ito ang IBF champion na si Pedro Taduran. So merong namumuong isang glove triangle involving Jerusalem, Taduran at Colasso. Sino kaya ang magiging ultimate survivor dito sa planong i-unify ang minimum weight titles? Ito pag-uusapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At ngayon mga kaibigan, pag-usapan po natin ang mga serye ng laban na ikinasa para magkaroon ng undisputed 4-belt champion dyan sa minimum weight or strawweight division. 105 pounds ang weight limit dito. Ang unang laban na mangyayari ay ang laban sa pagitan ni WBC strawweight champion Melvin Jerusalem at unified WBA WBO champion Oscar Colasso ng Puerto Rico. Ito po ay naka-schedule March 14 dyan sa California. Ito'y isang rematch o muling pagharap ng 2 boksingero. Unang naglaban si Jerusalem at si Colasso noong May 2023 kung saan noon ay WBO champion itong si Melvin Jerusalem. Nakuha ni Jerusalem yung titulo noong January 2023, ayun nga lamang by May 2023 ex-world champion na siya sapagkat siya tinalo ni Colasso sa loob ng 7 rounds. Maganda ang pinakita ni Melvin Jerusalem sa laban na yon. In the first 3 rounds, he was holding his own against Colasso. Pero pagdating ng rounds 4, 5, 6, 7, abay binomba siya sa bodega. At talagang inatake ni Colasso ang bodega nitong si Melvin Jerusalem. At sa pagtatapos ng round number 7, ay wala nang laman ang fuel tank nitong si Melvin Jerusalem. Umayaw na at hindi na niya sinagot ang bell for round number 8. At dahil dito, nasungkit ni Colasso ang WBO Minimum Weight Championship.
Ito yung ikapitong laban pa lamang ni Colaso. So he became the fastest boxer in Puerto Rico to become a world boxing champion. Now, pagkatapos ng laban dito kay Melvin Jerusalem, dinagdag naman ni Colaso ang WBA title. Ninockout niya yung Thailander na si CP Freshmart. At ibang klase rin ang pinakita ni Colaso dito sapagkat yung CP Freshmart kay tagal na hinawakan yung WBA title. Pero bugbog sarado siya kontra kay Oscar Colaso. So ngayon, sa kanilang rematch this coming March, WBA at WBO titles ang tangan-tangan ni Colaso. Mas malaki ang rematch na ito kay Jerusalem, mga kaibigan, sapagkat 3 titulo nakataya. WBC title ni Jerusalem at WBO, WBA titles naman ni Oscar Colaso. Ngayon, ayon sa kampo ni Jerusalem, yung unang laban talaga nagkaroon ng problema sa stamina sapagkat he had jet lag problems. Hindi agad nakapag-adjust sa klima sa Amerika itong si Jerusalem. Nagkaroon po kasi ng problema sa kanyang papeles o travel documents. At dahil dito, na-delay ang pagpunta niya sa Amerika. Hindi sila nakadapt sa klima doon. Ang sabi ni Jerusalem, wala nang ganyang problema and he will be better conditioned and he will be better prepared. Now, Jerusalem has won 5 straight fights mula nung kanyang makalaban si Colaso in 2023. So, nakarecover na siya sa pagkatalong iyon. In fact, kasama sa kanyang winning streak ay yung kanyang panalo kay Yuday Shigeoka para maging WBC strawweight champion. So, 2-time minimum weight champion na itong si Jerusalem. Pero mas maganda ang kanyang ikalawang title reign sapagkat nakapagtala na siya ng 3 successful defenses. So, very, very interesting fight ito, mga kaibigan. Sapagkat, alam nyo, parehong technician itong dalawa parehong stylist itong si Colaso at si Jerusalem. So, parang chess match yan, yung kanilang muling pagharap. Hopefully, Jerusalem will be more equipped, more confident against Colaso because Colaso is the favorite in the rematch. Now, on the outside naman, mga kaibigan, naghihintay sa resulta ng labang ito ay si Pedro Taduran, ang ating IBF minimum weight champion. Si Taduran, mga kaibigan, ay naka-schedule naman na lumaban this coming April kontra kay Gustavo Perez ng Mexico. Sa Amerika rin po gaganapin ang labang ito under MP Promotions. Now, Gustavo Perez has a record of 16 wins, 1 defeat, around 5 knockouts. Boxer po to, madulas na boksingero itong Gustavo Perez. Malamantikilya, madulas, mahirap i-target kumbaga ng kanyang mga kalaban. But, magaling na pressure fighter itong Pedro Taduran. Ibang klase rin kapag kanyang pinressure kanya, no? Ang bilis, ang dami ng suntok, volume puncher itong Taduran, non-stop ang kanyang pag-pressure sa iyo. Para kang bigas na inilagay sa rice cooker. Ganun ang pressure, mga kaibigan. Baka tutong ka na paglabas. And we see this as the boxer, the pressure fighter match, itong Perez versus Taduran. Taduran is the favorite over Perez sa kanilang laban para sa IBF Championship. Nag-improve na itong Taduran in my opinion, particularly sa kanyang mga laban kontra kay Jinjiro Shigeoka, kung saan naging IBF champion siya muli. 2-time minimum weight champion din itong si Pedro Taduran. At mas maganda rin ang kanyang ikalawang title reign. He has improved a lot. Dati kasi pasok ng pasok itong si Taduran, nauhuli siya ng mga counter shots. Ngayon, he comes in with the right jab before delivering yung kanyang left straight. May step back na rin siya to reassess the situation. Hindi yung pasok lang ng pasok at naiipit siya sa pocket at nakakounteran. So he has improved. And I think we will see that in the fight against Gustavo Perez. So nakikita niyo na, mga kaibigan, uunahin muna yung Colaso versus Jerusalem. Kung sino mananalo will most likely face the winner of Taduran versus Perez. Kapag nanalo yung Colaso at nanalo rin yung Taduran, we are looking at Taduran versus Colaso. At tingin ko mahihirapan yung Colaso kay Taduran. Mas malaki yung Taduran, mabilis, volume puncher, ibang klaseng pressure. Mas mahirap. Yung Jerusalem kasi, more of a tactical fight. More of a chess match yung laban na ito. Yung Taduran versus Colaso, iba. Sapagkat yung laban na ito, parang bullfighter Yung parang toro
itong si Taduran, susugod at susugod dyan kontra kay Colasso. So, mas mabigat ang laban nito. Unlike yung Jerusalem versus Colasso, which like I said, is going to be like a chess match, mga kaibigan. Of course, kung tayo masusunod, gusto natin ma-upset ni Jerusalem itong si Colasso. At manalo naman si Taduran kontra kay Gustavo Perez para magkakaroon tayo ng, for the first time in history, an all-Filipino battle for the undisputed 4-belt championship sa minimum weight division. Kung sino mananalo, ay Pilipino, hindi ba? At magkakaroon tayo ng kauna-unahang Pilipino na undisputed 4-belt champion. Wala pang nakakagawa niyan sa history ng Philippine boxing. So tayo, we are praying, we are cheering for WBC champion Melvin Jerusalem and for IBF champion Pedro Taduran to pull through sa kanilang mga respective na laban. Tingin ko mas mahirap yung laban na kinakaharap ni Jerusalem kumpara doon sa laban ni Taduran kontra kay Perez. Pero ang paborito po talaga dito ay si Oscar Colasso ng Puerto Rico. Magaling po itong batang ito at talagang maganda ang kanyang fundamentals. Palibasa dumaan siya sa isang lengthy amateur career. Maganda ang kanyang mga body shots, the way he places his combinations, maganda. Pero yung kanyang huling laban kontra kay Jason Vaison ng Pilipinas, nahirapan si Colasso doon. Tumama yung Jason Vaison, matangkad kasi yung boksingero natin, at talaga nasaktan pa niya yung Colasso. Yun nga lamang, bigla-biglang umayaw yung kanyang corner, itong si Jason Vaison. But Vaison showed some weaknesses sa laro ni Oscar Colasso. Something I hope Jerusalem can capitalize. At yung mga kaibigan ng buod ng ating boxer shorts for today. An overview of this glove triangle involving Taduran, Jerusalem, and Colasso. Nakataya all 4 belts ng minimum weight or strawweight division. Ating antabayanan ang resulta ng mga laban na aking nabanggit. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. We're running at 114,000 subscribers. Maraming salamat po. Alam nyo, ako lang naman talaga dito. 1 man crew lang tayo dito ako rin na nag-edit ng video. Ako rin ang scriptwriter. Actually, wala tayong script mga kaibigan. Wala tayong binabasa dito. Diretso akong nakikipag-usap sa inyo para mas personal, mas maganda. Okay? So, ayan. Thank you very much po mga kaibigan. Do stay safe. Ako si Atty. Ed Tolentino muli nagpapaalala. Walang personalan. Buntalan lang.